Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ngayon ang pag-uusapan naman natin yung about sa mga investment schemes, scams. So the reason why natin pag-uusapan yan kasi noong nakaraan, napag-usapan ulit namin ng nanay ko yan. Kasi sa Korea pala napag-usapan na namin kasi nabiktima nga siya niyan last 2 years daw. So kung kukumpute namin, more than 2 million pesos yata ang parang natakbo sa kanya. So masakit yun kasi ako, muntikan ko maging term paper yan sa masteral ko na hindi natuloy kasi very sensitive daw and marami daw talagang matatamaan na tao na masasaktan. So, yun. So, ngayon, Lods, gusto ko sanang ipaliwanag kasi nag-research na ako about dun eh. Actually, pwede ko nang ipasa yung term paper ko na yun pero pinalitan ko na lang. Basta pinalitan ko about petty crimes na eh. But anyways, ibabalik ko dun. Totoo yan na talagang very sensitive daw, sinabi ng professor ko at marami masasaktan. Kasi, na-experience ko yan. May mga kaibigan ako na pinaliwanagan ko about yan. Kasi nga, tinitry nila kaming i-recruit, pati yung mga ibang mga kasama namin. Sinabi ko sa kanya, alam mo bang term paper ko yan? Dapat. Pinaliwanag ko sa kanya, ganito, ganyan. Nagalit sa akin. Ang sagot niya is, legit to. Ako nga kumikita na eh. Legit to. Alam niyo, very deceiving. Sinabi ko na sa kanya yan, alam mo bang yan yung pinaka-deceiving na word na ginagamit para ma-recruit mo yung mga tao? Mag-invest sa hindi naman totoong ganun. Kasi, pumasok ka ng bangko, sige, yung bangko, hold upin mo yung bangko, kumita ka naman eh. Legit yun, sabihin mo. Diba? Diba? So, I'm trying to tell you na hindi porket kumikita ka, legit na yun. Kasi ganito yan. Umpisahan natin paano ba ginagawa yung investment scheme. Hindi networking ang usapan natin ha. Ibang topic yun. Investment scheme na lang muna. Mamimili sila ng isang salita, isang medium, or kung ano man yung pinagkakakitaan na sasabihin nila, dun ipapasok yung pera mo. Kagaya ng Bitcoin. Kagaya ng ano pa ba? Pautang daw sa casino. Gold. Properties. Mga ganyan daw. Ang sasabihin nila sa'yo, yung pera mo, kukunin nila at i-invest nila at kikita kayo. And monthly, magkakaroon ka ng 5% or 10% doon sa binigay mo. Ganon. Pero pag nakapag-recruit ka, may another bigay sa'yo, referral fee. Kasi ang totoo nun, kailangan nyo mag-recruit. Kasi ganito mangyayari niyan. Yung pera mo, every month, na kumikita ng 5%, yung 5% na yung galing yun sa mga bagong sali. Ganun lang ang nangyayari. Okay? So, unang-unang mong malalaman yan na red flag yan, pag sinabi nilang every month kikita ka ng percentage ng ganito. Unless kung sa mga institution na kagaya ng mga PSS Live, mga ganyan, mga mga ASLAY, kasi meron talaga silang pautang na legal na alam natin. Pero pag sinabi nilang Bitcoin yan, kikita dyan, pwedeng malugi yung Bitcoin, alam nyo ba yun? Ang Bitcoin kasi bibili ka sa murang halaga. Pagka tumaas, ibebenta mo ngayon. Paano kung hindi tumaas, lalong bumaba? Di waiting period ka. At merong mga nasisiro niyan, may mga nalulugi dyan. Ganon din sa Forex. Forex din pala, ginagamit din nila. Sa gold naman na sinasabi nila, hindi naman consistent ang pagtaas pagbaba nun. So, paano nila masisiguradong 5% mabibigay sa'yo monthly? Diba hindi rin? So, something fishy kagad. Actually, yung mga kasama ko naman mga businessman dati, isa lang naman sinasabi nila, there's no such thing. Dahil kung totoo yan, di sana lahat kami nagpasok na dyan, lahat nilagay na namin dyan. Pero hindi kasi totoo yan eh. So, ito na mangyayari ngayon. Kunwari, Bitcoin, yan. Ginamit nila yung salita na yan. Pero totoo, yung binibigay sa yung kita galing lang sa mga recruitment. Kasi lahat gigil mag-recruit eh. Bakit? May referral fee pa eh. Yung iba ganun, di ba? May mga leader pa yan. So yung leader na yan, sige, pagka may na-recruit ka 10, meron ka referral fee na ganito. O pagka more than 1 million, 2 million yung naibigay mo, meron kang percentage na ganito. Kaya talagang gigil lahat yan. So ngayon, pag nakikita na nila yung volume ng mga recruitment is bumababa na. So, hindi na nila kayang i-sustain yung mga 5% o 10% na binibigay nila monthly. Gagawa ng scenario for escape. Titingin sila sa internet. Bababa yung kunwari, Bitcoin ulit. Sige, Bitcoin. Bumaba yung Bitcoin. Teka lang. Announcement. Wala mo ng withdrawal for this month. And wala mo ng 5% for this month. Kasi merong ganito. Bumaba yung Bitcoin. So, hintayin lang natin ng mga tulit. Pero, lahat ng mga buwan na hindi nabigay yung 5%, ibabalik naman. May mga magwawala, may mga magagalit. Gustong-gusto nila yun. Kunwari, mag-withdraw kayo, nagalit kayo dahil hindi nga pwede biglaan. Gustong-gusto nila ngayon yun. Huwag kayong magalit. Ipoprovoke kayo. Pag nagalit na kayo, kunwari matatakot sila. Umalis muna kasi ganito. Natakot sa dami ng tao na baka nagwawala. Siyempre, nanganganib din sila yung sa pera natin, ganyan-ganyan.
Magsisisiyan pa ngayon to mga to. Magsisisiyan pa sila. Ba't kasi nagalit si ganito eh? Pwede naman magantay ng ganito, ganyan eh. Pero ang totoo nun, gumagawa na sila ng escape plan. Okay? Pasensya na kung meron mga naiinis sa ganito ha. The reason why sinasabi ko to kasi, yung nanay ko, na-scam. So, para hindi na mahuli sa ibang tao. So, ganun may escape plan na. Actually, billion kasi usapan dyan eh. Ngayon, siyempre, yung iba patatahimikin nila, yung mga notable persons, mga VIPs, ibabalik nila yung pera. O sige, magkano po ba nailabas nyo ganito, ganyan to? Yung alam nila may capability mag-ingay. Lalo na yung mga very important pera, ibabalik nila dun. So, hindi sila mag-iingay. Una mag-iingay, biglang tatahimik. Kasi naibalik yung ano nila eh. Ano ba naman yung 200 million, pakawalan mo, galing sa 1 billion. E di may 800 million ka pa. Parang ganun ba? So, yun yung term paper ko nun. Pero hindi nga natuloy. Kasi nga maraming ang tatamaan. Ngayon, ang masakit kasi niyan, ikaw, talagang sincere ka. Kasi kumita ka eh. Gusto mo makatulong. So, ngayon gagawin mo, mag-recruit ka. Diba? Sincere ka. Pero hindi mo alam, nagiging kasangkapan ka nun nasa taas na mga linya niyan para makapag-recruit ng iba. Na sila talaga, ang intention nila is manguwala ng pera and then biglang tatakas, gagawa ng senaryo. Kunwari, meron silang investment, pero hindi naman. Yung Bitcoin, legit naman yan. Pwede kang kumita, pwede kang malugi. Pero, ginagamit lang nila sa itang Bitcoin. Pero totoong ginagawa nila, recruitment. Gano'n lang ginagawa nila. Other form of pyramiding yan actually. Pero hindi na kasi pyramiding eh. Ang pyramiding dala-dalawa lang eh. Ito, kahit ilan pwede na. Naisip nila, ba't dala-dalawa lang? Ba't di pa natin damihan? Diba? Dami na nagagalit. Nauubo na ako. Actually, Lods, pasensya na kayo kung meron mga naiinis sa gantong sinabi ko na yan. Pero totoo yan. Alam nyo, kagaya na sinabi ko, meron nga nagalit sa akin, di ba? Dahil nga pinaliwanag ko yan. And what happened, nung tumataas yung mga sahod, lalo sila nang gigil magpasok. And then after 1 to 2 months, biglang sumabog. Gumawa ng issue na, kasi nagwala daw sa ganito, kaya daw ganyan, ganon. And then one time, biglang after mga ilang buwan, yung isang kaibigan ko, nagsabi sa akin na, dapat pala nakinig kami sa'yo nun. Kasi grabe talaga. Yung iba nag-loan pa, nalugi pa. Ako, talagang sabi ko, never na ako magsasalita about dyan. Pero nung nalaman ko yung nanay ko ganyan, sobrang nasaktan siya dun eh. So, wala, gusto ko magsalita ulit dahil nga dun sa nangyari sa nanay ko. Kaya kung may mga nagsasabi sa inyo na kikita ka, ganito, ganyan, ganun. Please lang, alamin nyo muna. Ano ba yung sinasabi nilang dahilan ba't ka kikita? Okay? Sa PSS lang nga, dati pwede ka magpasok ng malaking pera eh. Tapos kikita yun every month or annually, di ba? Ba't ngayon hindi ka na pwede magpasok ng ganung kalaking pera? Kasi meron na silang pera eh. Di ba? Yun ang legit, di ba? Yun ang legit. Kasi nga, hindi na nila kailangan ng pera mo. Di ba? Hindi yung parang sila unlimited dati, di ba? Yung mga dating mga scam, unlimited, pwede ka magpasok ng pera. Di ba? Biglang mawawala na lang. Kasi, imaginein mo, kung lahat ng pera ipapasok doon, saan kukunin yung tubo? Wala na. So, yung mga legit, ngayon, dati pwede ka magpasok ng 150 per month, magiging 100 na lang, magiging 50,000 na lang, di ba? Palit ng palit yung pwede mo ipasok kasi hindi na nila kailangan ng pera mo. Dahil meron na silang perang pwedeng ipampautang na malaki yung tubo compared doon sa binibigay nilang kita mo. Okay? So, yun lang mga Lods. Sana itong post ko na to is makatulong para yung mga hard-earned money natin is hindi natin madala sa mga mapagsamantalang mga tao. And also, doon sa mga taong akala nila legit, sincere naman sila, nakakaawa, yung mga ibang personality, ginagamit pa nila mga celebrity, and then magugulat kayo, mga celebrity na lang yung huliin. Pero ang akala nila, legit yung ginagawa nila. Diba? Nakakaawa din yung mga ibang celebrity na biglang huliin na lang. But anyways mga Lods, about legalities, wala akong binanggit na pangalan. Ang sinasabi ko lang, may kumakalat na scam and schemes, mag-ingat kayo. Okay? Thank you!